magandang araw sa inyong lahat. It's me, Certified from D. I'm back. At welcome back sa Certified from D channel. Ngayon po ay gagawin ko naman yung dala kong halaman galing sa Manila. So, gusto ko kasi yung halaman na yun dahil wala akong ganun. So, ito nga, bumili ako ng Philodendron Red Sun. Ayan. Philodendron Hybrid Red Sun. So, ang bili ko nito ay 350. Pag bumili ako ng tatlo, so makukuha ko ng 1,000 pesos sa Silang Cavite. So, malagong malago ito. Kaya lang nung bago ako umuwi, inilabas ko dun sa dahil malakas yung ulan. Hindi ko na malayan, lumakas yung ulan, sabi ko para madiligan ng sariwang tubig. Then, iniwanan ko lang sa labas. Ayun, pag biglang uminit ng napakalakas, nasunog yung dahon. Kaya ang natira ay 4 na dahon na lang. At may nasunog pa nga yung natitira pa yung sunog. So, tinanggal ko na yung 3 dahon na nasunog. Dapat malagong malago na ito. So, 3 ito ka from D, 2 Red Sun hybrid. At ito pa yung isa, bagong bago, fresh from Silang Cavite. Then, ito naman yung Black Cardinal, nasunog din yung dahon. Mahirap itong alagaan yung Black Cardinal kasi matagal itong lumaki. Unlike dito sa Red Sun, hybrid naman ito, mas madaling lumaki at malago. Kaya ito, parang gusto ko lumaki kaagad siya, kaya tatanggalin ko siya sa kanyang lalagyan na napakaliit. Siyempre, pag nilagay mo sa mas malaking lalagyan, lalaki rin siya. So, ang gagawin ko ngayon, mag-ano ko ng mga mga bunot ng niyog. Tatagtarin ko siya para ipanglagay ko sa niya, sa paso. So, tara, work it, work it. Matigas. First kasi yung nito, bunot ng niyog, kaya ganun ka kunat. But tatadtarin ko naman siya.
ayun, lalagyan muna natin ng konting tinipak na bunot ng niyog. Then ipapatong natin yung black cardinal sa ibabaw para medyo may patungan siya sa ilalim. Lalagyan ko ng konting yung bunot, ayun, para hindi siya masyadong nakadikit sa plastic sa ilalim. Dahil maluwag yung halaman, kailangan medyo papanpan na natin sa gilid para hindi siya natutumba, dahil masyadong malaki yung paso na binili ko. So mas maganda kung mas malaki yung paso kasi mas gumaganda yung halaman. Medyo nakakaluwang siya nakakahinga ng maigi yung mga roots. Ay, kapag medyo maluwag yung paso, nakaka-absorb din siya ng oxygen dahilan para lumaki kagad yung halaman. So yun ang ng halaman. Gusto nila medyo maluwag yung kanilang natataniman, lalong-lalo na kapag nasa paso siya. So ayun, natapos na natin ilagay sa paso. Medyo maluwag yung pagkalagay ko kasi masyadong kaunti yung bunot ng niyog. Medyo tinipid ko kasi hindi pa ako nakakuha dun sa mga sa medyo malayo yung bunot lang dito sa amin. So ayan, isusunod naman natin yung ilalagay sa paso yung ating Red Sun Hybrid. So ayan, medyo maganda yung pagkatubo nito, although maliliit yung dahon nito compare sa doon sa isa. Kakatapos niya lang magtalbos, kaya ayan, puro green yung dahon niya. Same process, lalagyan ulit natin sa gilid ng mga bunot ng niyog, at syempre nasa gitna yung inilagay natin sa sa paso. Mas maganda from yung medyo maluwag siya. Katulad ng sinabi ko kanina, kasi nag-absorb din siya ng oxygen. At yun ang nagpapalaki sa kanya. Ayan, kapag mas malaking lalagyan, nakakahinga din siya. Katulad natin kapag nakakaluwag, napunta tayo sa isang malawak na lugar, nakakahinga tayo ng maluwag. Same as plants. So ayan, okay na siguro itong bunot ng niyog na ito. Medyo masisiksik na lang siya kapag nadiligan. So okay na siya. Ayun. Philodendron Red Sun Hybrid. Ayun, dadagdagan ko pa ng konti kasi parang natutumba siya. Kailangan maging maganda yung tayo niya. Ayun, okay na siya. So ayan mga kapramdi, tapos ko nang mairipat yung aking mga bagong halaman. Ito yung Red Sun Hybrid. Wala pa siyang bagong talbos, kaya kulay green lang yung kanyang dahon. So pag once na nagtalbos naman siya, ang dahon niya ay kulay something parang pink red, parang ganon. Then ito naman yung aking black cardinal, so nailagay ko na rin siya sa another pot. So sana gumanda na siya at lumabas na yung talbos na nangingitim na dahil nasunog dun sa Manila. Then another yung isa kong hybrid Red Sun Philodendron. So may talbos naman siya pero hindi siya masyadong maganda. Sana siya pag naka-recover na siya, kasi dito sa probinsya malamig yung dito weather pag gabi. Although mainit din naman dito kapag araw kasi summer pero pag gabi yung
lamig, ramdam na ramdam pa rin namin dito. Saka yun, may sunog na. Then maraming ano ito dati, mga sabi ko nga dati kanina, marami itong dahon, so super lush na ito, kaya lang nasunog ng sobrang init sa Manila. Ayun. Then yung ano ko, yung isang anong tawag dito, Paraiso Verde na nabili ko ng 100 pesos. 100 pesos. Ayun, niripat ko rin sa mas magandang lalagyan para lumaki rin. Kasi yung dating lalagyan niya yung parang ano lang, maliit lang na parang maliit na paso. So yung kaninang kulay puti na nakikita nyo. Ayun. Ayun po mga kapromdi, nakita nyo po ang aking bagong halaman. Pero bago ang lahat, belated happy birthday muna kay Mark Anthony Abella of Dubai. Ayan po, maraming po salamat sa inyong panonood. At kung di pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Thank you po and Diyos mabalos.